Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Naig kayo ng chika ko, kami ay magtuturo upang tayo ay matuto dito sa chika ko. Hi! Magandang araw sa inyo! Kami ang iyong kachika. Ako si Kachika Nika Binigay. At ako naman ang iyong kachika Ana Mea. Dito lang sa Daig Kayo ng Chika Ko. Matuto dito sa chika. Welcome sa pabansang programa ng Chikahan. At ngayon, makakasama natin ang pinakamahusay na mag-aaral. At huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ating tawagin si Miss Jane Villegas. Uupo muna tayo. Hi, si Jane. Hello po. Balita ko may chika ka ngayon sa amin patungkol sa wika. Pero bago yan siya, Jane, kwentuhan mo naman kami sa kasaysayan ng wika. So, isinulot ko talaga ito para wala akong makalimutan. So, heto na nga po. Kukwentuhan na tayo ni siya, Jane Villegas, patungkol sa kasaysayan ng wika. So, bawat bansa ay may kanya-kanyang wika. At ang Pilipinas, itinuturing natin na isang malayang bansa at may sarili din itong wika. Ito ay ang wikang Pilipino. Bakit mahalagang magkaroon tayo ng wikang pambansa? Sang-ayon si Dr. Isidro Chan, mula nga sa isang dalubwika sa Malaysia na malaking kahihiyan ang paggamit ng mga dayuhang wika sa ating bansa. Kailangan ng isang bansa na magkaroon ng sariling wika upang mamayani ang pambansang paggalang at pati na rin ang pagkikilanlan sa sarili. Di ba nang dumating ang mga Amerikano ay biglang naunsyami ang mithiin ng mga Pilipino nang itakda ng pamahalaan ang Ingles at ito ay ginawang opisyal na wikang panturo. Ipinagbawal ang paggamit ng vernacular sa paaralan. Oo nga, ang ating mga leader na makabayan tulad ni Lope K. Santos, Cecilio Lopez at Teodoro Calao, sila ay nagtatag ng masigasig na magkaroon ng wikang pambansa. At nagharap din ng panukala si Manuel Gallego na gawing wikang opisyal at wikang pambansa ang Tagalog, ngunit na mayani pa rin ang Ingles sa ating bansa. Maraming salamat siya, Jane. Salamat sa iyong ibinahaging kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wika. At hindi pa nagtatapos dyan. Marami pa tayong ibang malalaman at marami pa tayong bagong kaalaman. Dito lang sa pagbabalik ng Daig Kayo ng Chika Ko. Naig kayo ng chika ko, kami ay magtuturo upang tayo ay matuto dito sa chika ko. Ang C2 na lagi mo nang inaasam-asam ay mas pinasarap na. Why C2 is good for you and is made up from 100 natural green tea leaves and with natural goodness of great tea, brewed and bottled on the same day mula sa purong katas ng green tea. Mabibili na sa iba't ibang kulay. Ano pang hinihintay mo? Relax the natural way with C2. Naig kayo ng chika ko, kami ay magtuturo upang tayo ay matuto dito sa chika. At nagbabalik ngayon ang Daig Kayo ng Chika Ko. At sa pagpapatuloy, mayroon tayong bagong makakasama. Ito ay si Jo Labajo, ang isang chikadora ng bayan. Hi, Jo. Hi, hello po. Magandang araw sa iyo. Umupo muna tayo. Hi, Kachika Jo. Welcome sa aming programa. Hello, magandang araw, Kachika Alamea at Kachika Nika Binigay. Jo, balita ko may chichika ka sa amin tungkol sa kasaysayan ng wika. Oo naman, meron. O nais namin malaman ito. Ano nga ba ang nangyari noon, Jo? Nang itatag ang Commonwealth, nagkaroon ng isang malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Wow, talaga ba? Ang galing naman. Ito ay utang natin sa naging Pangulong si Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Noong 1934, isang kombensyong konstitusyonal ang binuo ng pamahalaang Commonwealth upang may sa katuparan ang pangarap ni Quezon at upang ipaalala ang kahalagahan ng wika. Isang probisyon tungkol sa wika ang isinama sa ating saligang batas. Ito ay napapaloob sa Artikulo 14
Section 3 ng Konstitusyon noong Pebrero 8, 1935. Ang pambansang kapulungan ay magsasagawa ng mga hakbangin tungod sa paglinang at paggamit ng pambansang wika batay sa umiiral na katutubong wika. May naitatag ba sa panahong ito, kachika? Oo, kachikang nika na itatag ang surian ng wikang pambansa. Binuo ng mga kinatawang nagbula sa mahalagang rehiyon sa Pilipinas bilang mga kasapit. Ipinasya ng surian na Tagalog ang siyang dapat pabatayan ng wikang pambansa pagkat ito ay nagtataglay ng nalinang ng panitikan at wikang sinasalita na nakakahigit na dami ng mga Pilipino. Kaya noong Disyembre 30, 1937, inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ano? Yun pala yun. Maraming salamat sa pakikipagbahagi. Ang ganda, Jo. Nagkaroon na tayo ng kaalaman, Ana, at salamat kay Jo dahil binigyan niya tayo ng mga ideya tungkol sa kasaysayan ng wika. Gusto mo ba bang mapag-aralan natin yan? Oo naman. May makakausap tayo sa pagpabalik yan ng Daig Kayo ng Chika Ko. Daig kayo ng chika ko, kami ay magtuturo upang tayo ay matuto dito sa chika ko. Ang C2 na lagi mo nang inaasam-asam ay mas pinasarap na. Why C2 is good for you and is made up from 100 natural green tea leaves and with natural goodness of great tea, brewed and bottled on the same day mula sa purong katas ng green tea. Mabibili na sa iba't ibang kulay. Ano pang hinihintay mo? Relax the natural way with C2. Daig kayo ng chika ko, kami ay magtuturo upang tayo ay matuto dito sa chika. Maligayang pagbabalik mga kachika. Ngayon may roon na naman tayong makakasamang panibagong bisita. Magandang araw, Miguel. Magandang araw po. Magandang araw naman, Magandang Marisha. araw. Welcome sa aming programa. Salamat po. Maraming salamat. Umupo muna tayo. Sige. Sa aking napag-aralan, maraming mga kautusan ang kinalaganap sa pagkakaroon ng pambansang wika. Oo nga naman. Maaari mo ba kaming kwentuhan? Walang problema, pero magsisimula muna tayo sa pinakauna. Tsaka may copy ako dito para di ko makalimutan. Noong Nobyembre 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng surian ng wikang pambansa na nagtaasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa sa mga magiging batayan ng wikang pambansa. April 1, 1940, ipinalabas ang kautosang tagapaganap ng nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila. Noong Disyembre 30, 1937, sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. April 1, 1940, ipinalabas ang kautosang tagapaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Ipinahayag pa rin ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong June 19, 1940. June 7, 1940, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtadhana na simula sa June 4, 1946, ang wikang pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Ito pa kachika, noong Marso 26, 1954, nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay na taunang pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa mula sa Marso 29 hanggang Abril 4. Subalit, ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13 to 19 tuwing taon. Mga kachika, alam niyo ba noong August 12, 1959, tinawag na Pilipino ang wikang pambansa nang naglagdaan ni Kalihim Jose Romero.
ng kagawaran ng edukasyon ang kautosang bilang 7. Ayon sa kautosang ito, kailanman at tutukuyin ang pabansang wika ay Pilipino ang gagamitin. Noong October 24, 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalan sa Pilipino. 1968, ipinalabas ni kalihim tagapagpaganap Rafael Salas ang isang kautosan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan at mga sakay nito ay may sulat sa Pilipino. Agosto 7, 1973, nilikha ng lupod ng edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting medium na pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang high school sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pagsisimula sa taong panuruan 1974 to 75. June 19, 1974, nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel na kagawaran ng edukasyon at kultura ang kautosang pangkagawaran bilang 25 para sa papatupad ng edukasyong bilingual sa lahat ng kolehiyo at pamantasan pagkatapos ng rebolusyon ng EDSA. Bumuo muli ang pamahalaang revolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamunuan ni Cecilia Muñoz Palma. Pinagtibay ng komisyon ang konstitusyon at dito'y nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa wika. Artikulo 14, Wika, Section 6. Ang wikang pambansang ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin, pasalig sa umiral sa wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. Dapat magsagawa ng mga hakbangin upang ibunsad at itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang medium na opisyal na komunikasyon at bilang wika sa pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang pantururoon. Dapat itaguyod ng pusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic. Section 8, ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isali sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila, Section 9. Dapat magtatag ng Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanitili. Maraming salamat sa ating guest ngayon, Vivian at Marichar. Maraming salamat sa pakikibahagi ng inyong mga kaalaman. Hanggang sa susunod ulit. Sa pamamagitan ng ating talk show, marami tayong mga impormasyon at balitang ating nakalap. Totoo yan. At nakasabay rin natin ang ating mga madlang people. Mayroon din silang natututunan sa ating talk show. Dito na nagtatapos ang ating programa. Ako si Kachika Nika Binigay. At ako naman si Kachika Ana Mea C. Carbonero. Dito lang sa Daig Kayo ng Chika Ko. Kayo ng chika